At pangunahin po sa ating mga tampok na balita, bago natin tunghayan po ang ating naging panayam kanina at ilang pang usapin na napaka-importante ng hindi ho natin to tigilan. Nang sa ganun po hindi mamayagpag ang mga magnanakaw sa pera ng bayan. Nagsimula na pong dumagsak ang mga biyahero na uuwi nga po sa kanilang lalawigan para po sa undas. Kahapon nga po ang huling araw sa trabaho kaya sinamantala ng mga uuwi. Para nga dumagsa sa mga bus terminals pauwi po sa kanilang mga lugar sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Fully booked na ang mga advance booking sa ilang mga bus hanggang ngayong araw para po sa biyaheng Paligaspi, Sorsogon, Naga at patungo din po ng Kabisayaan. Pero dahil nga po sa nagkakansela ng reservation, nakakakuha po ng ticket ang mga chance passenger kung tawagin. Naghihintay pa rin daw ho ang naturang terminal ng mga extra bus na maaring idagdag. Pagsisiguro po ng pamunuan ng terminal, marami ho naman daw ang mga extra trips na nakaredy sakali nga po talagang kulangin ng masasakyan. Nagsimula na rin mag-uwian ang ating mga kapatid na magbabakasyon po sa norte ngayong undas. Bandang alas 10 ng umaga pa kahapon nang magsimula nga pong humaba ang pila ng mga sasakyan sa Balintawak exit ng NLEX. Bandang alas pati sa southbound lanes po siksika na rin ang mga uuwi naman ng Maynila. Lalong bumigat ang trapiko nang bumuhos ang ulan. Dagdag traffic din ang mga motoristang walang RFID. Dahil dito, hinimok po ng NLEX sa mga motorista na magpakabit na ng RFID. Lalo't inulunsad na nga ang One RFID All Tollways na magagamit sa lahat ng expressway sa Luzon. Hindi rin magsasagawa ng road repairs at closures ang NLEX hanggang sa Lunes, November 3, para maggamit ang lahat ng linya. Sa ilang pang tampok na balita, wala na rin pong patid ang dating ng mga pasaherong naghahabol ng biyahe para nga sa undas sa Ninoy Aquino International Airport. Sa Terminal 3 po naman, marami pong mga pasahero kahapon pero hindi pa po naman ganoon kahaba ang pila sa mga check-in counter. Pero para nga po iwas abala, mas mainam daw maglaan ng 2 hanggang 3 oras ang mga pasahero bago po naman sa mismong oras ng kanilang biyahe. Hinigpitan na rin po ang seguridad sa buong paliparan sa pagtatansya po ng pamunuan ng NAIA posibleng umaabot sa 1.3 milyon na mga pasahero ang dadagsa ngayong long weekend para sa undas. Inilabas na ni Ombudsman Boying Remulla ang ginawang reversal o pagbaliktad ni dating Ombudsman na Samuel Martires sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Nag-ugat po yan nang i-dismiss si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva sa public service dahil sa maling paggamit ng 10 million PDOF fund o 10 million pesos PDOF fund noong siya'y kongresista pa lamang. Ayon kay Ombudsman Remulla, isinapubliko niya ang desisyon kasunod ng mga lumulutang na espekulasyon ng taong bayan sa kaso. Base sa reversal order, iginiit ni Martires na hindi raw napatunayang sangkot si Villanueva sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Matatandang sa mga unang araw ni Remulla sa Ombudsman, hihilingin sana niya kay Senate President Tito Soto na maipatupad ang dismissal order ni Villanueva. Pero hindi na ito natuloy dahil nagulat daw si Remulla nang malamang ibinasura pala ni Martires ang desisyon. Una nang iginiit ni Villanueva na paninira lamang ang ginagawa sa kanya. Sa ngayon, nadidiin po si Villanueva sa flood control issue na dati na rin niyang itinatanggi. Samantala po naman sa oras na alas 6:57 ng magandang Friday morning, itinanggi po naman ng AFP na hawak ngayon at binibigyan po ng seguridad ng Philippine Marines ang kontrobersyal na flood control witness na si Orly Gutesa. Ito po'y taliwas sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na nagsabing ayon daw ito sa pamilya ng retiradong marino. Ayon po kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, hindi naman daw po nila itatago si Gutesa sakaling hawak nga siya ng mga Marines. Katunayan daw po'y handa para po silang tumulong para mahanap at maiharap si Gutesa sa hukuman o sa mga pagdinig kung kinakailangan. Bago yan, una na rin pong sinabi na sa isang pahayag ng Philippine Navy na wala sa kanila si Gutesa at wala rin daw silang kontrol kay Gutesa dahil ito'y matagal nang nagretiro sa serbisyo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!